huwag hayaan na ganituhin ka lang ng partner mo na lalaki. Well, ito mga utol, ginawa natin yung video na ito para kayo din mismo is makikita nyo rin yung halaga ninyo sa inyong sarili bilang isang babae. Kasi kung hahayaan nyo lang yung mga partner ninyo na lalaki na kung ano-ano yung ipinagpapagawa sa inyo o kung ano man yung mga ginagawa niya sa inyo, ay talagang mas lalo ka lang mamaliitin ng isang lalaki na dito ka mas lalong mahihirapan. Okay? So pero ito ngayon, i-feed ko sa inyo utol isa-isa na huwag nyo talagang hayaan na gaganituhin lang kayo ng mga lalaki. Okay? So ito, huwag na nating papatagalin pa. Una sa lahat is block and unblock. Okay, ito ha, karaniwan talaga ito na nangyayari na binablock ng partner na lalaki and then ina-unblock pagkalipas ng ilang oras or ng ilang araw. Pero ito mga utol, yung pagbablock at saka unblock ay pananakot po ito ng isang lalaki sa isang babae. Okay, para ikaw mismo is matatakot ka na baka mawala siya. Kasi pinapakita niya sa'yo na parang wala siyang takot eh. Kaya kanyang i-block. Pero ganun pa man, yung pagbablock utol is a sign po ng pag-disrespect. Kasi biruin mo yan, partner mo, konting bangayan lang, konting away lang is binablock ka na. Ibig sabihin utol is nikatiting wala siyang pag-alala sa'yo. That's why kaya kanyang i-block. Okay? Kahit ito ha, kahit mag-away man kayo, bilang respeto na lang sa pagkababae mo is dapat hindi ka ibablock ng partner mo. Kahit ako ha, never ko talagang nagawa na mang-block ng isang babae. Kahit anong away pa dyan, yes, hinihintay ko na yung babae mismo yung magbablock sa akin. Bilang respeto is, hindi ko talaga binablock yung isang babae. Yes, so yon. And then ito, yung pangalawa ay magiging sunod-sunuran. Okay? Kailangan mo talagang iwasan or huwag hayaan na maging sunod-sunuran ka sa partner mo. Pero ang tanong, bakit ka naging sunod-sunuran? Kasi kung minsan sa mga kababaihan ay naging dependent sa lalaki. Sumasandal na lang sa lalaki, lalong-lalo na financially. So kaya ka nagiging sunod-sunuran dahil takot kang mawala siya. Dahil takot ka na mawalan din ng pera or suporta galing sa kanya. Na kapag mawala siya ay maging nganga ka. That's why, ito na ngayon, naging sunod-sunuran ka. So, ganun pa man mga utol, huwag mo talagang hayaan na maging sunod-sunuran. So hanggat maaari ay kumuha ka po or gumawa ka po ng pagkakaroon ng sariling source of income. So yon. And then ito, yung pangatlo natin is babalikan kung kailan niya gusto. Okay na ba sa'yo yon? Na babalikan ka na lang niya kung kailan niya gusto? Halimbawa na lang iniwan ka. Okay, binasura ka, binaliwala ka. And then pagkalipas ng ilang buwan, is babalik lang siya sa iyo na parang walang nangyari. So that's why, huwag niyo pong hayaan na gaganituhin lang kayo ng lalaki. Naiiwan and then babalikan na lang. Ano ka, gamit? So yun. And then ito, yung pang-apat natin is sinasaktan physically. Yes. Ito may mga kababaihan din na kahit sinasaktan na physically, ay nandiyan pa rin, nananatili pa rin. Lalong-lalo na kapag may mga anak. Pero ito mga utol, it's a big foul talaga na kapag sinasaktan kayo ng mga partner ninyo, physically na yung tipong sinasaktan ka talaga, kakaroon ka ng pasa, and then kung ano-ano pa na, yung tipong parang kulang na lang is tutugising ka niya. So partner pa ba yung tawag mo dyan? May pagmamahalan pa ba dyan? Yes Kuya Kiko, kung minsan kasi minamahal niya naman ako pero ganun pa man, kung makainom siya, kung magagalit siya is sinasaktan niya ako physically. Pero ito na nga utol, kahit ano pa yan, kahit sabihin man natin na nararamdaman mo na parang mahal ka naman niya, pero kapag sinasaktan ka kasi ng isang tao is hindi na po yan makatarungan. Illegally, na maling-mali talaga yung ginagawa niya. That's why, huwag niyo pong hayaan na gaganituhin lang kayo ng lalaki. Okay, so yon. And then ito yung panglima is yung minumura. So kung lumaki ka sa isang community na puro nagmumura, na parang sanay ka na sa pagmumura. Pero again once na pumasok kayo sa isang relasyon and then bubuo kayo ng isang pamilya, okay lang ba sa iyo na magmumurahan kayo palagi? And then maa-adapt ito ng mga anak ninyo balang araw? Na yung mga anak din ninyo balang araw is magmumura lang din na parang baliwala lang. Kasi sa iba din is parang baliwala lang talaga yung pagmumura. Pero kasi sa akin utol,
bilang pinapahalagahan ko rin yung sarili ko, hindi ko po inahayaan na mumurahin lang ako ng isang tao. Once na marinig ko lang na mumurahin ako ng isang babae, kahit jowa ko pa yan, is red flag na po yan pagdating sa akin. So hindi ko po hinahayaan na magkakaroon ng jowa or partner na magaling magmura, palaging nagmumura, or yung tipong parang sanay na magmura. Yes, dahil ikes po yan talaga sa akin. So that's why ikaw utol, huwag na huwag mo ring hayaan na mumurahin ka. Bigyan mo ng halaga yung sarili mo. So yun. And then ito lastly, pagdating talaga sa mga babae, yung binababoy sa kama. Na kahit ayaw mo, kahit wala kang gana, is pipilitin ka. And then kung ano-ano pa yung pinapapagawa sa'yo. Pero ito mga utol sa lahat kasi ng ito ng mga pinagsasabi ko, once na hinahayaan nyo lang yung mga partner ninyo na lalaki na gaganituhin lang kayo, naging sunod-sunuran, yung tipong parang binablock-unblock, binabastos, hindi na nire-respeto. Once na hinahayaan nyo lang kasi, ay kayo lang din yung nagmumuldura sa mga partner ninyo na okay lang naggaganituhin kayo. So dyan pa lang is, pinapakita nyo na ganun kababa yung inyong halaga or yung inyong value. Dahil hindi kayo umaalma, hindi mo malang makuhang magreklamo. Kasi kailangan mo ring ipakita sa partner mo kung paano kanya tratuhin, kung ano yung kailangan mo na pagtrato. So kung hinahayaan mo lang na ginaganito ka ng partner mo na lalaki, parang pinapakita mo na lang din sa kanya na ito yung pagtrato na kailangan ko. Yes. So ganun na nga utol. Bigyan nyo naman ng respeto at saka halaga yung sarili ninyo. Dahil sa mismong sarili mo nagsisimula ang lahat-lahat. Kung paano mo ito pinahalagahan, kung paano mo ito irerespeto, ay ganun ka rin irespetohin ng mga tao. Lalong-lalo na ng partner mo na makikita niya na uy, ayaw niya pala ng ganito. Nire-respeto niya yung sarili niya, so kailangan niya pala is rerespetohin din. Yes. So ganun lang po yun. Okay? So yun lang po mga utula, sana'y malinaw at saka sana'y nakatulong talaga yung video na ito. And then sa mga gusto pa lang akong kausapin one-on-one, puntahan nyo po yung aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. So kita-kita tayo doon. And then sa may mga katanungan dyan, you can leave a comment dyan sa ilalim. So and then sasagutin po natin yan. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babu! Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan ang naranasan ko, bibitawan para malaman mo anong sayang na pinaglaban ko para lamang di manghirapan.